welcome back nga pala kay Chris Macolo. Ang daming tanong ng mga TNT at San Miguel fans. Bakit daw agad pinalitan si Dio? At bakit daw agad-agad nakukuha ng TNT si Simac pero pagdating sa San Miguel ayaw? Una, si Dio ay umamin sa kanyang kondisyon sa TNT. Siya raw ay out of shape at hindi makakalaro agad-agad. Sa confession pa lang niya, ano pang aasahan ng TNT sa kanya dahil wala nang panahong maghintay. Kapag si Diop tinintay ng TNT, mas lalong i-take advantage ng Meralco ang weak side nila at sigurado na hindi nahahaba pa ang series at yan naman ang ayaw nilang mangyari. Kapag ipinush nila si Diop mga 2 games pa bago siya magagamit, okay sana kung hindi pang playoffs. Hanggang game 7 lang tayo, pinagtataka ng TNT. Bakit di daw sinabi agad ni Diop yung kondisyon niya bago nagpunta sa Pinas? Buong akala din namin na final na ito si Diop. Dahil nga urgent masyado kaya no choice ang TNT. At naghanap na naman sila, mabuti na lang at available ngayon si Simac. Pumayag nga siya agad sa TNT pero bakit ayaw bumalik sa SMB? Nung unang nag-reach out ang SMB sa kanya, siya naman ay naka-under contract sa ibang liga kaya hindi na siya nakuha. Timing naman na na-scoutan nila si Benny Boatwright at capable din naman kaya kinalimutan na ng SMB si Simac. Buong akala ng SMB ayaw na ni Simac. Ngayon na available siya, sakto din nalaglag na ang SMB kaya wala nang makakapigil pa sa kanya. Tiyak din ako na mas malaki ang offer ng TNT kesa SMB lalo na't rush ang pagkuha sa kanya. Alam din ng TNT ang skillset nito si Simac kasi nasaksihan na nila dati si Terrence Jones pa. Si Simac mabilis, 6'10 na may handling, athletic, may shooting, jumpers at agile. Sana lang ay maka-adjust siya agad sa isang araw na practice sa TNT. Grabe talaga sila ngayon, hindi magkanda o gaga sa kakahanap ng replacement ni Ball. Nagpapanik na lahat habang si Ball dinala na po sa US kahapon para doon magpagamot. Ayon sa initial findings ng doktor, long-term Achilles nga ito. At may nakapagsabi pa na baka yun na raw ang tatapos sa karera ni Ball sa basketball. Naku, wag naman sana. Hiling ng mga fans nila sana makabalik pa siya sa PBA kasi sa PBA lang siya wini-welcome ng ganito kainit. Tapos si Ball, walang kaalam-alam na sobra palang pisikalan dito. Nasasayangan ako kay Ball pero mas naaawa ko ngayon sa TNT na walang mahanap na maayos na import kaya naapektuhan din ang kanilang championship campaign. Kumbaga, nawawala na sila ng momentum. Pero mga quiz, sa tingin nyo, kapag gumaling na si Ball, babalik pa kaya siya sa PBA pagkatapos ng lahat? At dyan na papasok ang ikalawa nating update. Ang sabi daw kasi si Marquis Chris yun, tsaka si Darius Days. Bakit biglang naging Malik Diop daw tapos biglang Simac na naman ulit? Ang totoo niyan, si Marquis Chris talagang unang tinawagan ng TNT pero tinanggihan niya to dahil ayon sa kanya, kapag naglaro ka daw sa PBA, sobrang high risk daw dahil intense ang physicality pero mababa ang sahod. Higit sa lahat, ayaw din yung mangyari sa kanya nangyari kay Ball. Tumalabas na para kay Marquis ang dahilan ng pagka-injured ay yung intense physicality pero maraming anggulo din ang makikita na bigla namang natumba si Ball kahit di naman mahigpit ang bantay. Kung sasabihin nila ng mababa ang sahod sa PBA, para sa akin depende kasi yan sa kalidad ng import. Kung high caliber ka na import, malaki talagang makukuha mo gaya ni Ball na umano tumatanggap ng 20 million sa loob lamang ng isang conference plus. Di pa kasama dyan ang bayad kapag nakaabot sa playoffs. Tapos halimbawa kapag nag-best import ka tapos champion pa kayo, mas lalaki ng lalaki matatanggap niya. In the first place, hindi naman papayag si Ball kung maliit ang offer kasi nga NBA caliber yan. Sanay sa big bucks, parang sinampal din ni Marquis ang PBA sa mga sinabi niya. Sa isang banda, may katotohanan din naman kung tutuusin pagdating sa sahod ng mga locals. Pero sa imports, malaki naman sila magbayad. Anyway, si Simac nanood sa Game 3 ng laban para makita niya ang playing style ng TNT. Siya na kaya ang solusyon?